is virtue ethics? Virtue ethics is a person-based rather than action-based. It looks at the virtue or moral character of the person carrying out an action rather than at ethical duties and rules or the consequences of particular action. So virtue ethics is kanang nagbase sa usa ka tawo or kanang person based kanang, for example kami nami kanang automotive shop nya na usa ka customer na mo like na nangutana siya din na isa ka something nga naguba nga na sa part sa sakyanan then nangutana siya ang anong naunsa ni, so motong among gi-explain na so one example niya kay ang virtue ethics is kay nabase sa kagalingon mo kay kanang honest ka, tugan ka sa imong imong kagalingon ba, like for example nasa klase nya na kaning na misakpan ka nga cheat na usa kay nga dapat honest jud ka nga mutugan jud nga cheat jud ka kay para sa ato mo kuan ba kanang na right or nakoy wrong, rightness or wrongness. Virtue ethics uses the following as a framework for ethical decision thinking. This is how it is done. In the virtue framework, we try to identify the character traits, either positive or negative, that might be motivate us in a given situation. We are concerned with what kind of person we should be and what our action indicate about our character. We define ethical behavior as whatever virtues person will do in the situation, and we seek to develop similar virtues. Obviously, this framework is useful in situations that ask what sort of person one should be. As a way of making sense of the world, it allows for a wide range of behaviors to be called ethical, as there might be any different types of good character and many paths to developing it. Consequently, it takes into account all parts of human experience and their role in ethical deliberation, as it believes that all one's experience, emotions, and thoughts can influence the development of one's character. So, basically, ang virtue ethics kay klaseng moral framework nga mas nagtan-aw kung unsa ka nga klase nga tao kaysa ang unsa lain ang imong gibuhat. Ang importante ani kay ang pagdevelop sa maayong batasan o kinaiya. For example is honesty, kindness, patience, respect, and etc. Basta kay kanang mga maayong nga mga batasan. Dili lang ni siya pangutana nga unsa akong buhaton, kundi unsa akong mahimong nga klase nga tao. Hintahay, kuan, example, kung nurse ka niya ang imong pasyente kay maldito or maldita ug dili maayo ang pagtrato nimo, pero imong gihandle siya nga kalmado ug pasensyoso. In this way nakapakita og compassion ug professionalism. Virtue na siya. Another example kay kanang sa klase, sa klase. Kung natintal ka nga mga piya pero imong gipili nga magmatinod anay maski ubos imong grado. Nagpakita pud ka og honesty ug integridad as usa ka tawo. O kung naa kay workmate nga pirmi lang magpabilin og bugaw pero imong gistoryan siya og tarong kay sa ichismis nya saban siya. Ang imong gibuhat kay nagpakita og respectful ug mature nga batasan. Ang virtue ethics kay nagtuong ang pagbuhat og maayo kay resulta sa maayong kinaiya. In another word, since maayo ka nga tao, mo flow rapud naturally ang maayong batasan. Mao na nga kada adlaw kada sitwasyon nga magyan chance na siya para mag-growth nga mas
mas maayo nga tao. Dili kinahanglan perfect, basta nagpaningkamot ka nga mahimong buotang og maayong klase nga tao. Basic types of virtue. Aristotle gives two types of virtue. First is intellectual virtue and second moral virtue. Intellectual virtue refers to excellence of the mind, while moral virtue refers to a person's disposition to act well. Intellectual virtue include ability to understand, reason, and judge well, while moral virtue dispose persons to act well. So for example na kaning intellectual virtue, for example na mga aksidente nga na paspas sila critical thinking, dali siya makahunaw na unsay mga angay pangbuhaton, for example og nay mga pare sa kanay mga krimen nga na siya judge nga na paspas siya makahunaw na unsay mga insakto, unsay sakto nga pangbuhaton, unsay angay nga na paspa iyang mga kuan dali siya, for example sa eskwelahan pod kan dali siya makasabot sa leksyon ba, bisag kaisa pa niya nakuan pero mag-gauge na niya dayon, makap up na niya dayon ang mga leksyon mo na yung mga for example of intellectual virtue. Then kaning moral virtue nagbase ni sa imong mga binuhatan, kanang mga yung binuhatan mo kanang for example na yung mga pulubi nga na nangayog tabang, so imo nangatagan nga na kanang dili na ka magbuhat og mga kuan ba, puros imong mga buhaton mga sakto, for example estudyante ka nya sayo kay kamusod sa imong klase nga na mo na yung mga example og moral virtue, mga mayong binuhatan kanang pare na mga temperance nga na, kanang mga selflessness nga na, kanang courage, kanang mga kakugi nga na, for example nasa moral virtue. Aristotle 384 to 323 BC posited an ethical system that may be termed self-realization. In Aristotle's view, when a person acts in accordance with his nature and realizes his full potential, he will do good and be content. For example, kana naay potential nagitar-gitar nga nagpractice ka karayo nga naka-realize ka nga nari kay potential kay dali ra ka mao mo gitar manay example sa self-realization. Then at the birth of a baby is not a person but a potential person. So kaning baby gianak siya nga kanang wala pa siya mga nakuan pero na siya mga potential gapon to become a real person. The child's inherent potential must be realized. Unhappiness and frustration are caused by unrealized potential of a person, leading to failed goals and poor life. Aristotle said, kanang nakay mga potential niya, wala ni mo na-realize nga na kay potential ato manay mag-lead mo failed sa imong goals ug mga lisod-lisod nga kinabuhi, poor life. Then the nature does nothing in vain. Therefore, it is imperative for people to act in accordance with their nature and develop their talent in order to content and complete. Happiness was held to be the ultimate goal. All other things such as civic life or wealth. So, ang individual mo tanan kitang tanan ng gusto mo tag happiness o wealth are merely means to the end. Self-realization, the awareness of one's nature and the development of one's talent in the surest path to happiness. So, kaning self-realization magini ang para ni Aristotle, magini ang paagi sa imong path sa imong happiness kanang maka-realize mo kasi imong mga potential god
mo na magdani mo sa imong civic life o wealth and happiness for Aristotle. For virtue as mean. For Aristotle, virtue is the golden mean between two extremes. The virtue is courage is a mean between two extremes of deficiency and extreme, namely cowardice and foolhardiness respectively. Too little courage is cowardice, and too much courage is foolhardiness. So means that Aristotle believed the virtue as mean daw is kanang giyang gipangita ang balance ba, iyang gipangita ang balance sa duha, like iyang gi-aim ang pagiging maayo sa tao or pagiging good sa tao para mahimutang malinawon na mamuyo sa kalibutan. Like simple lang na walay mali na gibuhat, wapoy kanang dili kanang magbuhat kag tarong, like imong ang gipangbuhat is mga tarong lang, mga tarong o kanang magkamali mangani is kanang mapidi pa na kuanan dayon, like dili ta makabuhat og mga grabe na sala pasabot sa virtuous mean. Then sa gingon sa courage as a virtue is lisod jud ang pag-courage, like sa gingon yang cowardice mahimo jud tang duwag una usa ta ma-encourage sa mahimutang maayo. Then foolhardiness dapat ato pang trabahoon na, like ato pang paano natong kaugalingon na kani magtarong na jud ko, like maningkamot na jud ko na magbuhat og tarong, dili kaya na tong kanang mga mali na mga buhatan, dili kaya na tong mga delikado na buhaton na tanan na kanang maayo. Like courage is kanang iya jong atubangon ba ang mga angay atubangon para mahimot ang tarong. Manang sa virtue as mean is iya jud tang naningkamot sa nakita ni Aristotle sa virtue as mean is naningkamot ang usa ka tawo na mahimong balance or mamuyo na malinawon. And for virtue as other tradition sa Confucius, sa Hinduism, sa Buddhism and Jesus Christ, ano sa mga other tradition of virtue. Then sa Confucius gi-emphasize niya ang humanness, human heartedness and compassion. So means that ang Confucius daw is iyang gi-emphasize ang pagiging makatao, like makakuan ka, buhat kay tarong kunya sa pan is heartedness, mangiluyon sa mga tao na like say good moral and intellectual moral kan ba, maayo jud siya ang iyang ipangunan na tanan. Then sa compassion na kay gipanindigan sa imong kaugalingon sa pagbuhat og maayo. Then sa Hinduism is emphasize niya ang moral virtue, then mental virtue. Then sa moral virtue gi-emphasize niya ang truthfulness, honesty, freedom and from greed. So kani is gikuan niya ang pagiging unsa ka sa imong kaugalingon, like sa gingon niyang truthfulness. Then honesty, like honest ka sa imong gipambuhat, di ka kanang dili
dili ka plastic pagkatao kundi kanang nagpagiging ikaw jud, then freedom from greed, like ilang gi-emphasize na maka abot sila sa mga simple na buluhaton, na makalingkawas sila, na magbuhat na lang silang kaugalingon na wala nagkontrol, like mga hari-arian diya na dili sila kontrol, bali na sila freedom. Mo ito gikuan sa moral virtue of Hinduism. Din sa mental is calmness, self-control, forbiddance, and complete concentration. So makuha naman natin ng kalma kuan ka sa mong pagkatao. Then ang pagiging maayo, ang kuan sa Hinduism, ang ikuan niya is moral virtue, then mental virtue. Then sa Buddhism is also intellectual and moral virtues. So naragapon siya pagkat the same sa Hinduism. Ang Buddhism, from the eightfold path are intellectual virtue of right understanding and right mindfulness, and the moral virtues of right speech, right action, and right livelihood. Right speech is maguna-una kasi mong ipasulti, na angay ba na mong ipasulti, hunaan na mudaan na di ka makapasakit sa tao. Right action, nagbuhat ka na pinaagi sa mga maayo o mga mali ang mubuhaton. And right livelihood, mabuhi ka sa kalibutan na sakto yung ipamuwat. Then si Jesus Christ, we know that Jesus saved us, that we live in this world to be a good person. Tuluan ta sa Ginoo na himong maayo sa kalibutan. Mao nang giluwas ta sa mga sala na atong nabuhat sa panahon pa sa atong makasasa na isikataw. So Jesus Christ talk about love, mercy, compassion, hunger of justice, patience, kindness, gentleness, or self-control. And that's all.